Nako po, hindi na nakayanan nitong si Sara Lustay Duterte sapagkat bumigay na ho ang kanyang tunay na pag-iisip, naging loka-loka na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit-init pa. Hindi ho ito fake news. Unahan ko na kayo sapagkat gusto kong ibahagi sa inyo itong bagong labas, latest update tungkol dito kay Sara Lustay Duterte. Ay bumigay na ho, mga kaibigan, dahil naging loka-loka na. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Eto na, mga kaibigan, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Lustay Duterte ay naging isang loka-loka na o matagal na itong loka-loka? Sa comment section, karapatan niyo ho. Kailangan ko ang inyong public opinion. Eto, talagang matindi ho ito. Sa dami ng kanyang kinakaharap ng problema ay tuluyan nang bumigay ang laman ng kaisipan nitong si Sara Lustay Duterte. Hindi na kaya ng basta albularyo. Kailangan ho dito ay espesyalista na albularyo para na siya ganon matukoy ang tunay na laman ng kaisipan at syempre kailangan dalhin ito diyan ho sa Mandaluyong. Ito mga kaibigan, magugulat kayo. Ito ang matinding resibo katibayan. Shoutout sa lahat. Bansa, there's no... Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRT? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si dating... Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob. Disclaimer lang, mga kaibigan, sa bandang gitna ay babahagi ko sa inyo ito kung ang tuluyan ng naging loka-loka itong si Sara Duterte at mayroon pang ibang galawan siya. Itong binabahay kong una sa iyo, ito yung mga sinasabi niya bago siya naging loka-loka. Kahit wag po kayong bibitaw. Sa bandang gitna ng ating tinatalakay, ibabahagi ko po sa inyo ang resibo katunayan kung paano siya naging loka-loka ng tuluyan. Sa una pa, dito sa mga sinasabi na binabahagi ko po sa inyo, tingnan nyo ang pananalita, ipa-iba-iba na, lalo na ho dito sa matutuklasan nyo sa bandang gitna. Kahit patapusin lang muna natin ito. At dito ay mapapansin natin na talagang kakaiba na ang galawan ni Sara Lustay Duterte. At sa bandang gitna, lalo kakaiba ho ang galawan. Kailangan na ho dalhin sa Mandaluyong. Alam niyo ho ang Mandaluyong? Government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President. Kita niyo ho, pabali-balintong na ang sinasabi. Mga kaibigan, heto, puputulin ko na ho doon, binahay ko lang sa inyo dahil yan po ang bago niya, pagkatapos niya sabihin ho yan ay naging loka-loka na. Hindi po ito fake news, mayroon po tayong katibayan. Ipa-plus ko ho sa screen, mga kaibigan, nandiyan ang matibay na resibo. Ibabahagi ko po sa inyo na sana andali lang po mga kaibigan. Talagang matindi ang galawan nitong si Sara Duterte. Nakatingala siya sa sa larawan. Sandali lang po, nasa ka na. Shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Nandyan ang larawan ho ni Sara Duterte.
nakatingala at naging isang luka-luka na. Ibig sabihin nun loko-loka o laka-luka. Nakalagay luka-luka. Babasahin ko. Yan ang larawan ni Sara Maulustay. Nanlilisik ang mata na naging isang loka-loka. Babasahin ko ang nilalaman. Mayroon yan silang narrative about Inday Sara. Paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Prochena, brat, loka-loka at confidential funds hoping siguro para makasira sa akin. Maliwanag ho, hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Datapwat na sabi natin na itong si Sara Duterte ay naging isang lokal-loka na. Ay nandyan, napakaliwanag ho at pinaliwanag ko naman sa inyo kung bakit nangyari yon. Uulitin ko, mayroon yan silang narrative about Inday Sara. Paulit-ulit lang yan na sinasabi nila, Prochena, brat, loka-loka at confidential funds hoping siguro para makasira sa akin. At ang katuwiran naman ni Sara Lustay Duterte ay isa lang daw paninira sa kanya mga kaibigan. Anak ng katakot-takot, paninira lang daw. Mga mahal kong taga-subaybay, na gusto ko munang kunin muli ang inyong panig. Paninira lang ba kay Sara Duterte ang tinatawag siyang loka-loka? Karapatan niyong magbigay ng anumang public opinion, mga mahal kung taga-subaybay. Nako, ay heto na. Hindi lang ho tayo, mga mahal kong taga-subaybay, hindi lang ako ang nagsasabi na itong si Sara Lustay Duterte ay isang loka-loka. Napakarami ho. Kahit saan kayo pumasyal na comment section, ay ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion na ito ay isang loka-loka, si Sara Lustay Duterte at marami pang tawag. But mag-focus muna tayo ay doon sa tawag na loka-loka. Meron naman batayan, mga kaibigan, sa galawan ho nitong si Sara Lustay Duterte ay talagang matatawag ho ito na isang loka-loka. Mga kaibigan, hindi nagtatrabaho bilang vice presidente. Pag gusto niyang magwawala na lang ho. Pag sinabi niyang gusto kong pumatay, ay sasabihin niya yan. At gusto niyang magbanta, ay magbabanta siya. At ang dami hong mga kinasasangkutan niya na kung susuriin ho natin ay isang galawan ho ng isang loka-loka. Kahit kung sino man ho ang nagsasabi ni Sara na si Sara Lustay Duterte ay loka-loka, sinusuportahan po natin yan, mga kaibigan, dahil nagbabase ho tayo sa galawan ni Sara Lustay Duterte. Naku ho, napakaliwanag, mga mahal kong taga-subaybay. Pabor po ba kayo ito? Pabor po ba kayo? Kayo po ba ay naniniwala o pabor na dapat dalhin na ito sa pinakamalapit na pagumutan o albularyo na espesyalista o diyan sa Mandaluyong upang malunasan itong tunay na laman ng kanyang kaisipan? Katulad ng ibinahay ko sa inyo, ito ay isang loka-loka na. Di umano ang binibigay na komento sa kanya, nagbabase sa kanyang galawan. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye.